Okay, welcome pong muli mga ka-trigger dito sa ating munting YouTube channel. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content mula sa katanungan ni Rolando Bislig. Ang sabi niya, hindi po ba gumagawa ang arms core o squares Bingham ng Magnum 357 revolver? Okay, so medyo na tinatanong niya kung hindi ba gumagawa. Ang sagot ko ay gumagawa, pero nakakalito ito. Kaya ito bibigyan natin ng linaw. Bakit malilito kasi kayo dito eh? Bakit nagkaroon sila ng, bakit sila nagkaroon ng 357 na revolver? Okay, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong paglalike at pag-share ng ating mga videos. Dahil dumadami na yung ating mga subscribers. Umabot na tayo sa mahigit na 48,300 plus na mga subscribers. Okay, at maraming salamat dito sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang ating YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Kaya pag hindi kayo nag-skip ng ads, tumataas yung ating revenues at nakakatulong din kayo sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante na mga anak ng mga single parent na tinutulungan natin para makapag-aral. Okay, at maraming salamat din dito sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan ang number na ito para bumili ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Mag-message lamang po kayo dyan kung kayo ay may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel kagaya ni Sir Noli Peace America ng Virginia, USA. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Rolando Bislig. Okay, minsan ay magtataka rin kayo kung kayo ay bibili ng mga product. Kamukha niya, bumili ako ng yung aking Samsung, bumili ako ng cellphone. Akala ko hindi original. Kasi ang nakalagay manufactured in Vietnam. Pero nung binasa ko ay designed and engineered by Samsung. Pero manufactured in Vietnam. Okay, so parang ganito itong ating topic na ito. Bumili rin ako ng Apple ng iPad. Nung binasa ko assembled in China. Pero tinignan ko designed by Apple in California. Pero assembled in China. So, parang kahawig itong ating topic na ito. Tingnan na natin. Kasi may merong 357. Kung tatanungin natin na so sabi ni Nigat Gali. Sa na lang daw kayo magtanong sa Google. Huwag na kayo manood sa akin. Okay. So, pero nanonood dyan ang aking YouTube channel. Okay, so tanungin na natin kung ang Google, kung nagmamanufacture ba ang arms core o ng Rock Island ng 357 Magnum. Ang sabi ay yes, arms core manufactured 357 Magnum revolvers which are sold under the Rock Island Armory RIA brand. Okay, ang brand yan ay RIA. Pero ang pinagtataka ninyo ay saan yan ginawa? Saan ginawa yan? Hindi naman yan ginawa ng revolver at ng Rock Island at Arms Core. Ang sabi ay, this model such as, ito na yung model, LA 3.0 and LA 3.1 are manufactured in Czech Republic. Ano nangyari yun? Manufactured in Czech Republic. Pero ang sabi ay manufactures by tinanong natin ay Arms Core ang nagmanufacture and which are sold under the Rock Island Armory RIA brand. Pero kung itutuloy natin yung basa, kaya nga sabi ko sa inyo, yung aking cellphone, nung manufactured in Vietnam, nung tinuloy ko, designed and engineered by Samsung. Ito nakalagay dito yun. This model such as the LA 3.1
at 3.1 and 3.0 are manufactured in Czech Republic through partnership with Alpha Project and are available in different finish and barrel length. So ayan, meron niyang stainless, merong blue finish, at yan ay ginawa through partnership with Alpha Project and are available in different finish and barrel length. O may snub nose, may depende sa haba ng barrel. Yan ang ano. Model, ang model niyan ay Armscore. Offers 357 Magnum revolvers including the LA 3.0 standard. At meron ding LA 3.1 stainless. O meron stainless. Ang origin nito ay hindi talaga hindi talaga Armscore eh. Okay. Kaya nga nakakalito ito, kaya ginawan ko ng video. Ang origin nito ay these revolvers are not made in the Philippines. Hindi sa Pilipinas ginawa. Okay? But are manufactured in Czech Republic. Sa Czech Republic ito ginawa. Bagaman ang Armscore ay sa Pilipinas at ang Rock Island ay sa Amerika, dahil ang Rock Island ay binili ng Armscore. Hindi rin ito sa Amerika ginawa. Sa Czech Republic ito ginawa. Under, ang sabi nga through partnership with Alpha Project. Ang nangyari dito ay these revolvers are not made in Philippines but are manufactured in Czech Republic by Alpha Project, imported by Armscore. Kumbaga ini-import ng Armscore yung gawa ng Czech Republic. So yun ang pagkakaano. Kaya ang Armscore ay nagkameron ng 357 na ang nakalagay na brand ay RIA, Rock Island. Sabi dito, Czech Republic troop, this model such as Rock Island, which are sold under the Rock Island Armory brand. RIA ang brand. So, huwag kayong malilito So, kaya maganda rin yung tanong. Baka pagtatalunan ninyo paano naging yan, Armscore yan? Sa Rock Island pala yung gumawa. Meron nga silang partnership parang mag-asawa. Ang pag-ari ng lalaki, pag-ari din ng babae. Parang ganun, partnership ang nangyari. Okay. Ang features ay they are medium frame double action single action revolvers with 6 round capacity and are chambered 357. Okay, kaya sabi ko yung mga 357 ay pwede mong iputok ng 38 special ammunition. Yun ang nakalagay dito. Basahin ko They are medium frame double action single action revolvers with 6 round capacity and are chambered in 357 Magnum but can also fire 38 special ammunition. Yan ang katangian ng mga 357. Pwede ninyong iputok ng bala na 38 special. Pero ang revolver na 38 special, hindi ninyo pwedeng balahan o iputok ng 357. Baligtad yan. Hindi pa pwede. Dahil mas malakas, mas mahaba ang bala ng 357. At huwag ninyong kasi yung iba, yung ginagawa ng paraan yung cylinder para kumasya yung bubutasan. I-advance yung butas. Nako, masisira ang inyong mga revolver. Kung ang inyong revolver ay 38, huwag ninyong pilitin at huwag ninyong tangkain na balahan ng 357. Yan ang maliwanag.
Sabi nga ni Duterte ay masisira ang buhay mo. Okay yan. So, pero ang 357, maliwanag, na baril ay pwede mong balahan ng 38 special ammunition. Okay. Ang appearance ng baril na ito ay LA 3.0 comes in a blood finish. Okay. Yung 3.0 ay blue ang finish. Yung model naman na LA 3.1 ay stainless ang finish. So ayan, maliwanag na. Maliwanag na yan ha. Hindi ko na ulitin. At gusto ko lang ipaalala sa inyo, yung mga nagtatanong ay, kamukha naman nagtatanong, yung kanilang revolver ay bakit hindi lumalabas ang bala? Sabihin ninyo kung anong brand. At kasi ang mga kalimitan sa mga paltik, to ulitin ko, kalimitan kasi sa mga paltik, sakit yan ang mga paltik na ang mga bala ay hindi lumalabas sa mga paltik. Sakit yan. Lalo na kung lalabas yan kung medyo bagong linis yung baril, pero pag nakailang putok na at medyo nadumihan na yung baril, hindi nalalabas kasi nga hindi standard ang rifling niyan, ang baril niyan, hindi standard. So yan yung mga nagtatanong sa mga revolver. Alam na ninyo, sakit yan ang mga revolver. Okay, so kumbaga hindi standard ang pagka-rifling niyan. Okay, at yun namang ibang mga nagtatanong, sabihin naman ninyo ang brand. Kasi may mga nagtatanong, yung mga pistol nila, hindi makalabit. Sabihin ninyo ang brand para malaman ko kung yung baga ay double action, single action, o kung anong model yan. Sabihin ninyo ang brand at model para magawa natin ang video. O yung iba naman, may problema sa hammer. Basta pag kayo nagtanong tungkol sa baril na gusto nyo ipaayos, paano natin ano yun? Ang daming modelo ng baril. Nakakalito. Yung ang alam na natin ang modelo, ang hirap pa natin gawin kung hindi natin kita yung baril eh. Ay lalo na kung sabihin lang ninyo yung sira, hindi naman ninyo sabihin yung parang sasakyan. Hindi nyo sabihin kung diesel o di gasolina ba yan. Mahirap yan. Mahirap yung sasagot kasi minsan sasagot tayo, hindi tumatama yung sagot natin eh. Kasi nga yung pala namang tanong ay pang single action o pang double action. May mga baril naman na single action. So sabihin niyo ang modelo. At meron din namang mga baril na striker file. Paano natin magagawa ng videos yan? So, linawin pati ninyo yung inyong mga tanong. So, yan yun lang ang gusto kong ipaalam sa inyo. Gusto ko lang munang basahin ang ating mga weekly, ang ating spotlight. Ang ating community spotlight ngayon ay shout out kay Milo Maralan, meron kang 62 engagement. Shout out kay Nueva Prepare, meron kang 29 engagement. Shout out kay Nelson Mariano, meron kang 46 engagement. Shout out kay Pinoy Ergans, meron kang 2 engagement. At shout out kay Rag Ferns, meron kang perfect 100 na engagement. Okay, yan. At shoutout na rin doon sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayan, meron na tayong bagong Papa Burger dyan. Matatagpuan ninyo doon sa dati kong masishop, Almaris Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Buy one, take one ang burger dyan. Sa halagang 40 pesos lang. At marami pang pagkain dyan na pwede ninyong ma-order. At yan ay bukas 24/7. Pwede kayo magpa-deliver. Tawagan lang ninyo yung number nila. At kahit brown out, may generator yan. Okay, God bless. Thank you very much.